Genesis 3:8. Malikot ko kasi magbibigay ako. Sige, lahat tumayo. Tayo tumayo na. Hindi pa mananalangin tayo para diretso na. Buksan yung Genesis 3. Lahat ba nandiyan? Natingnan yung katabi nyo kung nasusubaybay. Oh. Imay ko na po. Nandiyan. Tiyo ko. Tumayo ba naman? Yung walang ano. Sige, basa. Sabay-sabay. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halaman sa kaaliginan ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos at sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" At Nasakot po ako nang narinig kong kayo'y nasa... okay, hanggang dyan lang. Tayo yumuko at tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, tulad ng naganap sa Eden, kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na makakain kami ng mga pagkain mula sa iyo, Panginoon. Ngunit, O Lord, may mga bagay na pinakikita ka sa iyong kasulatan na kung paano nagkulang ang aming mga magulang sa pagkain ng puno, Panginoon, at pagdinig sa tinig ng iyong kaaway. Lord, ito'y pagpapaalala na kami ay dapat gumanap ng mga nais mo upang ang lahat ng mga bagay na ginawa ng iyong kaaway sa Eden ay hindi na muling mangyari sa aming kalagitnaan. Ang una mong iglesia na walang iba kundi ang mag-asawa, Panginoon, ikaw, Lord, ang magbindi ka ng iyong sasabihin ngayong umaga. Dalangin ko ng bawat isa ay makasubaybay at makita ang iyong nais ipakita sa aming kalagitnaan. Kung paano ikaw, Panginoon, sa mga panahon yun ay lumalakad sa kalagitnaan ng hardin upang magbigay ng mga babala, magbigay ng mga bagay na nagmumula sa iyo, O Lord. Ganon din sa panahon, Panginoon, na ang isang puno ay namunga, ay nais mong umani at kumain. Ganon din kami, Panginoon. Dalangin namin sa oras na ito, Panginoon, ay makakuha ka rin ng pagkain, ang bunga ng Espiritu na nasa amin, O Lord, ay binubunga namin, O God. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Okay, sige. Mag-take note, ha. Ang title ng aking ihahayag, siguro, Ikaw kumain ka ako. low. Great. Baka nandoon. Sige, sabihin nyo, walking voice. Walking voice. Ayaw magsalita. Walking voice. Walking boys. Okay, so sulat nyo na buti ha. May nagsasalitan, ay may lumalakad na tinig sa kalagitnaan. Kung paano sa Eden, ang ating unang magulang, isa yan sa ating gustong ipakita. Maaring ganito ha, parang may buhok, si Eva, nandito yung asawa niyang lalaki, ito yung babae, habang nag-uusap sila, ang sabi ni Brother Branham dito, at ito ay nakalagay dyan, mayroon tinatawag na tanggap naman natin theophany. Mayroong isang tinig, mayroong may tinig na naglalakad. Mayroon siyang tinig naglalakad sa kalagitnaan ng garden. May mga tanim. At nabang nandun yung dalawang mag-asawa, tuwing dapit hapon, hello, tuwing dapit hapon, ay bumababa yung Panginoon upang sila ay kausapin. Upang sila ay maka-fellowship ng Diyos.
So siguro naiintindihan nyo ng mga nakaraang panahon pa yung tinagawa nating pabasa report. Hindi babalik. Ang salita ng Diyos, hindi na mauulit na bababa yung Diyos na anyong anghel. Sino nakaalala na bumaba yung Diyos? Na tatlo sila. May kasama siyang dalawa. Yung sa kay Lot, kay Abraham. Hello. Sino nakakaalala niyan? Amen! Sumusubaybay ba kayo? Nagkukwentuhan kayo ng kanya-kanya? Amen! Huwag muna kayo mag-usap. Huwag muna kayo mag-usap. Huwag muna kayo mag-usap, please lang. Huwag muna kayo mag-usap. I-focus nyo muna tapos habang nagtitake note, huwag kayo nagkukwentuhan. Mahirap mas terang. Amen! I-listen natin yung kwentuhan. At na-interrupt ako eh. Hindi maganda yung may naglalakad-lakad, may nag-usap-usap. Paano yun, ma? Ganito, habang yung dalawa, may ibinilin sa kanila ang Diyos na sila ay mag-usap, mag-usapan ang Diyos, mayroong mga binilin doon na huwag kayong kakain. Yung tuwing dapit hapon, makikita na bumababa yung Diyos sa anyong anghel. Yan yung tinatawag na theophany. Sabihin nyo, theophany. Theophany. Yung theophany, ibig sabihin ng theophany is God's manifestation. Theo means God, and phany is manifestation. Para din siyang tao na nasa kalagitnaan. Tulad na sinasabi ko, hindi na mauulit na yung Diyos bababa sa loob ng bahay nyo. Ang pinakang dakila nga nito, yung mismong tatay o nanay, siya mismo yung theophany ng Diyos. Habang yung dalawang anak niya o yung mga anak niya, nagsasalo-salo sa commune. Amen ba kayo? Amen. Taas nga ng kamay rong may regular na pabasa report sa bahay. Taas ang kamay. Ay, sa bahay wala tayo. Oh, Sa ibang kailangan bahay. nyo yan. Mahalaga yan. Ibinabalik ng Diyos na gusto niya maranasan nyo yung naranasan ni Adan at Eva sa Eden. Bago pa siya nahulog. Bago pa siya nahulog. Yung mag-asawa. Ngayon buksan natin yung Revelation. Malabo ito. Revelation chapter 1. So, tingnan nyo ha. Tulad ng binanggit ko, naiintindihan nyo, di ba sabi ko sa inyo, ang unang church ay walang iba, ang unang iglesia or called out ones, hindi ito building ha, called out ones, o mga ang unang-una ay walang iba kundi si Adam at si Eve. Yan yung unang-unang congregation ng Diyos. Ang unang-unang member ng Diyos sa kanyang unang simbahan ay walang iba kundi si Adan at si Eva. Yang mag-asawa ang una niyang church. Kung paano si Eva ay tipo ng iglesia, babae. O, buksan niyo yung Revelation chapter. May magbukas ka ng Bible. Chapter 1. Ayun o, yung Bible. Babasa tayo. Kunin yung mic at hati-hati ang pagbasa. Chapter 1 verse Revelation chapter 1 verse Hati-hati daw. Ako yung Bible. Oo. Bigyan mo nga yun. Bigyan akin ng isa. Parang dito. sige sa 7 sa 8 O, isa-isa, basa. O, Bem, ikaw dali, sumula mo, Bem. Lem. O, 1, Revelation 1. Ikaw, Kim. 1. 2, 9. Muna ko. Tuloy-tuloy, o. 1:8. Pasa-pasa niyo yung mic. Revelation 1:8. Isa. Sabim. 8. 1:8. Sa 8, hanapin mo yung 8. 7 na yun. 8. 8 ako ang Abha at ang Omega. Sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Diyos na sa kasalukuyan siya na karaan at sila darating. Talon tayo ng ng 12. 12. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ko ng pitong ilawang ginto.
5, 9. tuloy mo lang. Sige, tuloy. 13. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakadamit ng hanggang sakong at may gintong pambigkis sa kanyang dibdib. Sige. Ikaw, Elmira. Bigyan niyo Bible. Ay, sin... 14. Kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay bubuting Ang kanyang Balahibo. ibong mabuti ng tupagaya ng mga matay na niebe. niebe at ang kaniyang mga mata ay gaya ng migas ng Sige, say ikaw. 15. Kaya ikaw. Jose, ikaw. Marmar, yung 16. 16 dyan. 15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng lagsang binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Papalaki. 16. May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay at malabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Okay. Tingnan nyo mabuti ha. Magguguhit ako, dati natin ginagawa yan. Ito, sino ang unang iglesia? Adan at Eva. Oh, yun ang unang iglesia. Ito ngayon, ito yung panahon ng tinatawag natin 7,000 taon. Ito, ang unang iglesia si Adan at si Eva. Makalipas ang 4,000 taon, ito yung sa Panginoong Jesucristo na. 4,000 taon, 1, 2, 3, 4. Ito yung 2,000 taon natin. 2,000 taon. Ito yung tinatawag nating 7 church ages. Babalikan ko ha, yung talatang binasa kanina. Tingnan nyo mabuti. May bahagi ito ng personification. Or kung paano dito sa panahon ni Adan at ni Eva, naglalakad sa kalagitnaan nila yung Diyos. Pumupunta sa kanila tuwing dapit hapon. Naglalakad yung tinig. May tinig na naririnig yung mag-asawa. Sabi dito sa at ako'y lumingon. Sundan nyo ulit sa Bible nyo, sa 12. At ako'y lumingon upang makita ang tini nagsasalita sa akin, at nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandelerong Ginto. Ito yung 2,000 years ha. Ito 2,000 years to. 2,000 years. Palalakihin ko itong 2,000 years. Ito yung 2,000 years. Ito yung Kalbaryo. Ayan. Mayroon daw siyang nakita na 7 kandelerong Ginto. ginto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa gitna. Nakikita nyo? Ito yung mga apoy bawat panahon. Lumalakad ang Panginoon. Pero sabi nila, Diyos yung naglalakad doon sa Eden. Sa Eden eh. Diyos. Nasaan ngayon ang Diyos? Lo. Di ba sabi ko sa inyo kanina,
Kung maintindihan yan kanina ni Brother Dot, yung tinatawag na personification. Di ba ito si Kristo? Dati ang naglalakad dito yung Diyos na mayroon siyang theophany. Siya yung tinatawag na yung anghel na gumaganap bilang Diyos, yan yung tinatawag na temporary. Sabi nyo, temporary. Theophany. Pansamantala, gumagamit ang Diyos ng anghel or anuman, minsan ulap, minsan yan ay apoy para ipahayag niya yung kanyang sarili. Pero gumagamit siya ng mga anghel. So, yung kausap niya Dan at ni Eva dun sa Eden ay anghel na sumisimbolo o tumatayo bilang Diyos. Pero dumating ang panahon, gaya ng ating mga pinag-aaralan, ipinanganak niya yung kanyang bugtong na anak at yung Diyos na ito, na si Yahweh, tumahan sa kanyang anak. Nasaan ngayon ang Diyos? Nasa anghel pa ba? Magtiktut ka. Na kay Kristo. Sabihin natin, na kay Kristo. At yung pananahan ng Diyos na to, hindi na umalis sa kanyang anak. Kaya tawain kanina, si Kristo lamang ang nag-iisang persona ng Diyos. Walang tatlong persona. Ang dating persona ng Diyos nung hindi pa lumalabas ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, gumagamit siya ng mga anghel. Gumagamit siya ng mga propeta. At si Kristo ay tinatawag na anghel. Mensahero, ang ibig sabihin ng angel. Angel is messenger. At tinatawag din si Kristo na propeta. Siya ang propeta ng mga propeta na tinahanan ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos. So, si Kristo ngayon ay nasa gitna at naglalakad. Naglalakad siya sa 7 iglesia ng kapanahunan sa loob ng 2,000 taon. May dala-dala raw siya. Actually, isang paliwanag to. Naglalakad siya sa 7 iglesia ng kapanahunan, pero ang totoo niyan, may dala-dala siyang ilawan sa kanyang kamay. Nakita nyo? So, dalawa ang pinisimbolo nito. Lumalakad siya sa kapanahunan, pero may dala-dala siyang liwanag. So, naintindihan niyo mga kapatid? Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord! At lumingon akong nakita ang tinig na nagsasalita sa akin. Tingnan mo lang ha, kung inyong maiintindihan. Nagsasalita. Si Adan at si Eva, paglingon din nila, nakikita nila ang Diyos lagi nagsasalita tuwing hapon. Nababa. Ngunit unti-unti nung sila nagkasala, nagtatago na sila. Hello. Tingnan niyo natin lang ha, minsan pag hindi natin nagagawa yung gusto ng Diyos, nagtatago tayo sa Diyos. Amen ba kayo dyan? Amen. Oo. So, tuloy. At sa gitna ng kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao. Ito na siya oh. Hindi lang maganda ang drawing ko. Na katulad ng isang anak ng tao na may suot ng damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Mayroong golden girdle nakabalot sa kanya rito. Nagsisimbolo yan ng isang mataas na saserdote, punong saserdote o pari. Sinisimbolo niya na habang naglalakad siya dito sa kapanahunan natin. Si Kristo ngayon ay namamagitan sa atin bilang isang saserdote. Alam niyo ang pari ganito. Ang trabaho ng pari, ng pastor, tagapamagitan siya sa Diyos at sa tao. At ang pinakang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, amen ba kayo dyan? Amen. At ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay may mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niyeba, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. So yung Panginoon Jesucristo, dadagdag ko to. Alam nyo ba yung, kung na-share ko na ito noon, kung maalala nyo, sa Amerika o sa England, may mga judge. Alam nyo, maski ang buhok nila ganito, pagpunta nila sa kanilang luklukan, para maghatol, meron silang pilukang isinualagay na maputi.
May maputi silang ano, yung peluka na puting-puti na hanggang dyan. Kung nakikita nyo sa mga pelikulang mga luma na, yung mga panahon ng mga Dark Ages, mga 17th century, ganyan. May mga nakasuklog silang maputi kasi iyan ay nagsisimbolo, yung puting buhok na yan, ng katwiran. Righteous ang isang tao pag may maputing buhok kasi kung makikita natin sa Bible, sa Proverbs, nagsisimbolo yung maputing buhok ng karunungan, katalinuhan. Hindi naman porke maputi ang buhok, matalino. May katalinuhan galing sa Diyos kasi ibig sabihin may gulang na yan. May dinaanan na totoo naman. Napakahina mo naman kung pumuti ang buhok mo tapos wala ka na intindihan. So, ibig sabihin mayroong kahalagahan na habang pumuputi ang buhok mo, nagiging matalino ka, nagiging righteous ka. Hindi yung maputi ang buhok, lalo kang, sabi nga nila, kung kailan tumanda, paurong. Walang ganon. Dapat. So dito ay pinapakita sa Bible na si Kristo mismo ay nagsisimbolo ng isang mataas na saserdote, na isang mataas na hukom at tagapaglingkod sa Diyos. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinilisay na isang lutoang bakal at ang kanyang tinig ay gaya ng tagaslas ng maraming tubig. So si Kristo, ang kanya raw paa, marami namang gumawa rin ito. Ang ginawa nila raw sa kanilang simbolong nakapako sa cross, yung ginto, yung paa. Hindi nila naintindihan bakit ginto ang paa. Nagsisimbolo yan na dumaan. Ang ginto, hindi siya magiging tunay na ginto kung siya hindi dadaan sa 7 beses na pagluluto. Pag kinuha yan sa bakal, yung tinatawag na ore, cold ore, sa ore, yung gintong yan, luluto yan. Pag halimbawa naluto na, lulutuin pa ulit ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, hanggang sa pang-7. At yung pang-7, purong-puro na yung ginto. Ipinapakita riyan na dumaan sa pagdadalisay ng apoy yung ginto. Na kung paano si Kristo, yung paa, bakit paa? Isinisimbolo ng paa na lumakad si Kristo, na talagang siya'y dumaan sa mahigpit na pagte-training ng Diyos. Amen ba kayo dyan? Amen! Kaya kung tayo ay nakakaranas ng tingin natin, parusa, tandaan nyo si Kristo, sabi niya gano'n, dinaanan niya, dadaanan natin. Pero kung tayo ay palambot-lambot, at ayaw nating dumaan yung ating sa training na gano'n, kailan pa yan? Kailangan dumaan tayong lahat. Sabi ni Kristo, dadaanan niyo mga dinaanan ko. Ang kaibahan lang natin, mas magaan dahil may Espiritu Santong tumutulong sa atin. Okay? So, tuloy tayo. Sundan pa rin yung Bible. At ang kanyang mga kanang, at sa kanang kamay, kanyang kanang kamay, ay may 7 bituin at ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. Ito na yung Word of God. Alam niyo yung espada? May espada raw siya na magkabila ay talim. Mima. Two-edged sword. Matalim kabilaan. Yan yung purong salita ng Diyos. Kapag tumama kahit anong taga mo, kabilaan, mayroon siyang susugat talaga siya, magkabila ay talim. Yan yung Word of God. Yan yung daladala ni Kristo. At tulad ng sinasabi natin, siyempre sa ibang tao, pag halimbawa nagre-release ka ng Word of God, mabigat, nasasaktan sila. Pero kung ililimihin yung mabuti, hindi galing yan sa ano. Pag talagang pure Word of God, gusto kang tabasin yung masasama mong budhi, yung masasama mong ugali, yung kahinaan mo. Tatastasin yan. Di ba sa mga matansero, yung mga balahibo ng baboy, inaalis pa unti-unti. O kaya yung mga parteng pangit, inaalis. Ginagamitan ng matalim na kutsilyo. Dito naman, inaalis din. Aalisin ng matalas o matalim na Word of God, yung lahat ng masasama nating dala-dala sa buhay. Sa mga ibang tao, ganito. Gusto kong magpakita sa inyo ng isang ehemplo. Sa mga preacher ng ibang church, ito harap-harapan. Pag dinuro yung tao, nakita halimbawa dun sa isang lugar,
May nakakita at nagsumbong na ikaw ay nagbibisyo, naninigarilyo, nagsusugal. Talagang tahasan kung idirektahin ng preacher. Alam mo ang nangyayari doon sa tao, either katwiran nila yan, dalawa. Pag hindi na bumalik, hindi talaga anak ng Diyos. Yung iba naman, automatically pag sinabihan sa kanyang masamang budhi, masamang buhay, nagbabago agad. Amen ba kayo? Nakikita nyo? Sa end time naman, pag nag-share na hindi mo tinanggap yung mensahe ni Brother Branham, agad-agad, o umalis ka, umayaw ka, hindi ka message believer o wala kang binhi. Ganyan naman ang akusasyon. Nakikita nyo? O kaya, aalis ka kasi hindi ka binhi. Pag nanatili ka naman at nagsumigasig kang magsaliksik ng salita, lalo na ng mga spoken word, may binhi ka. Yan ang batayan nila. Pero dito hindi. Sa atin, hindi dyan ganyan ang batayan natin. Berean ka ba? Nakita nyo? Pwede kasi hindi mo pa naiintindihan ngayon. Pero hindi mo naiintindihan, ang gagawin mo, hang ka lamang. Sabihin nyo, hang lang. Hindi ka naghahatol. Antay ka lang. Pero hindi ka iiwas. At dito, makikita ano ang nangyari kay Adan at Eva. Nung nakakarinig, hindi naman paulit-ulit siguro na, manamit sumasalangit ka. Hindi ganyan ang tinuturo, sigurado ako ng Panginoon doon sa kanila pag bumababa. Hindi isang ulit-ulit na mensahe ang daladala ng Panginoong Diyos kay Adan at kay Eva. At kung papansin ninyo, ang daladalang mensahe ni Kristo, tumakbo ang panahon mula Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira. Ano pa kasunod? Sardis. Ano pa kasunod? Ano pa kasunod? Nakikita nyo, paibang-paiba ang mensahe habang tumatakbo ang panahon. Hindi pa ulit-ulit. Yung liwanag ng Efeso, habang lumalabo siya, lumiliwanag ang Smyrna. Habang lumalabo ito, lumiliwanag ang Pergamo. Yung mensahe tuloy-tuloy, iniilawan niya. Hindi ito iniilawan kahit sa mga ritual, sa mga templo ng saserdote pag naghahandog. Doon sa most holy place, sa holy place. Dala kasi niya ang liwanag na yan, yung ilaw na yan. Pagpasok ng saserdote, mula doon sa holy place, papunta sa most holy place, may dala-dala siyang ilawan dahil napakadilim. Parang ganito may harang. Mayroong tabing. Pagpasok niyan, madilim, kailangan niya ang liwanag. Katulad natin, bago tayo makaparating sa Panginoon, may liwanag tayo dapat na dala-dala. Amen ba? Amen. Ngayon, maraming Kristiyano, madilim sa kanila ang Bible. Maaring memoryado nila ang Bible pero hindi nila maintindihan. Sapagkat hindi nila dala-dala yung walking voice ng Panginoong Hesus. Amen ba? Sabi kanina dun sa report, sino nag-report ng lumipas na ang panahon ng mga Lutheran? Sino nag-report niyan? Lumipas na ang panahon ng mga Metodista. Sino nag-report niyan? Sino ang sabi? Oh, kay Tatay Victor. Tingnan mo, naalala ko. Lumipas na ang panahon ng Pentecostal. Sapagkat yung liwanag ng Pentecostal ay nandito bago dumating si Brother Branham. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay naglalakad at nagpapahayag ng tuloy-tuloy. Gusto kong dagdagan to. Hindi tayo magtatagal. Sa palagay nyo ba, nang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos ay paulit-ulit lang? Pero dito pa lamang sa church ages, sa panahon natin, lalo na ngayong huling panahon, lalo na ngayong huling panahon, lalo na ngayong huling panahon, mas marami nang sinasalita ang Panginoong Hesukristo ngayon. Hello? At nasusubaybayan ba natin iyan? Mga kapatid, gusto ko ito diretsong pananalita. Maraming sinasabi ang Panginoon. Maraming salita abang, maraming tinig ang binibitawan ng Diyos na naglalakad sa kalagitnaan na natin. Pero hindi na natin pinapansin. Amen ba? And actually, sabi ko nga, kahit konti lang tayo, may umaabante, may naiwan. Yung iba hindi na niya pinapansin. Kailangan natin magsumigasig. At ito, ilagay natin. Oo, totoo. Kahapon may ka-sharing akong level 4. Ang ganda ng sharing niya. Take that. Kaya,
At least naintindihan ko na to dati, kaya lang gusto ko lang siya pakinggan. Sabi niya gano'n, wala na tayo sa Laodicea. Millennium na ngayon at 8th day na ngayon. Tapos na ang millennium din sa kanila, spiritual. Kasi walang literal na millennium sa kanila eh. 8th day na ngayon ay pang-8 araw. Habang sineshare niya sa akin, tapos na kanya mensahe ni Brother Branham, nagiging spiritista na sila yung mga kasamahan ko dati. Bakit? Pinipilit nilang buhayin si Brother Branham sa pamamagitan ng salita niya. Natanong sila ng tanong, sabi ng prophet, itanungan natin sa prophet, patay na yung prophet, sabi niya ganun. Parang tama na hindi. Kasi ganito, yung iba naman, ayaw na nilang intindihin yung mensahe ni Brother Branham. Para tungtungan, nagsasarili na. Hindi nyo pa nauubos, wala pa halos nakakaubos, kahit dito, ng mensahe ni Brother Branham. So, ibig sabihin, dumaan ka muna sa ginamit ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng lagpasan ng dadaanan eh. Nakita nyo? Hindi mo pwede yung isang bata na hindi mo na dedede sa kanyang nanay ay kaya na niyang sumubo ng kanin mag-isa. May nakita na ba kayong ganyan? Ganon din sa atin. Hindi, kailangan daanan mo muna yung mensahe ng propeta. Yung mga nagsasalita ng tapos na ang propeta, maaaring kabisado na nila mensahe ng propeta, kaya na nilang ipaliwanag. Pero, sa atin, habang inuubos natin yung mensahe ng prophet, tuloy-tuloy tayo, saka natin pwedeng sabihin nasa 8th araw na tayo. Sabihin nyo, 8th day. 8 day. At alam nyo kung ano habang isineshare niya to, nakikita ko itong mensahe ng hukom. Hindi nawawala ang mensahe ni Brother Branham, ni Jackson, ni Gunn, lahat ng ginamit ng mga ngaral, kahit yung mga Pentecostal preacher, kahit yung Methodist preacher, mensahe ni Luther. Pag naging Berean ka, babalikan at babalikan mo siya. Amen ba kayo dyan? Kaya lagi ko sinasabi, yung pabasa report, yung PDT na magsuyod. Ako kahapon pumunta ako rito. Dapat suportahan nyo yan. Ako nag-college na ako. Kung hindi nyo kaya, di ba may turo tayo? Na mayroon tayo dapat tinatawag na patripani. Alam niyo yung patripani? Sino nakakaintindi ng patripani? Ano ibig sabihin ng patripani? Ibig sabihin representative ng magulang. Yung anak, papupuntahin mo, siya ang magte-take note dahil di ka pwede. Maraming ginagawa ka, nagtatrabaho ka. Sila ang pupunta. Alam mo kahapon, nang ako ay umupo rito, parang lumalaban yung aking damdamin at tinataman ako, gusto kong magtulog. Pero pumunta ako dahil alam ko may matututunan. Yung bata mismong si Aisel, habang nagtuturo siya ng natutunan niya sa eskwelahan, may natutunan pa ako. Hindi ko alam yung pinagtuturo niya. Ang nais ko sana sa inyo, nag-announce ako ng Biyernes ng gabi. Suportahan nyo to kasi kaysa naglalaro ang bata, wag magdaramdam sinasabi ko lagi ito sa inyo. Kasi totoo naman. Kahit sa pagbasa, ang hihina. Kung hindi niya kaya ng tutukan dahil busy kayo, marami pang pwede magturo eh. Amen ba kayo dyan? Ang kailangan dito sa bata, sabi ko kay Nanay Andrea nga ganito, Nanay, ito gusto kong ipatutok sa inyo. Walking voice din ito, boses ito ng Diyos. Nagtataka raw sila bakit yung bata, ang liit-liit pa lang, pakarga na ng pakargat, gusto na magwala. Sabi ko lang kay Tatay Ruben, pasdan mong mabuti. Sarami ng kumakarga riyan pag pumupunta rin dito. Pag dumarating ako, babatiin ko lang, hello Jana, nakahiga lang yung bata, ngiti-ngiti yung bata. Turo ito sa hukom, ngiti-ngiti lang yung bata. Pag pinuntahan ng ibang mga tao sa paligid nila, kanya-kanyang karga at kanya-kanyang takbo dala roon. Yung bata, hahanap-hanapin niya yung ganon. Naintindihan niyo ako? Akala niyo yung napeperwisyo yung bata. Pagdating na inuuwi nila at nag-uwian yung mga may karga, ang peperwisyo niya yung dalawang mag-aalaga. Naniniwala kayo dyan? Amen. Simple lang yan. Ano bang bata lang naman yan eh. Yung bata, pag hindi mo sinanay na umatendang maaga rito o nakatutok dito sa gawain, parang wala rin siyang pakialam. Amen ba kayo? Sino ang una pahamak doon sa bata? Hindi yung bata. Nagtataka bakit matigas ang ulo. Pero kung ito, every now and then, nakita mong mabagal umasa, mabagal magsulat, tutukan mo. Pag hindi, patutukan mo. Hindi makapikit. Hindi makapikit pag kaya sinasabi ko to nag-aawitan, mga nakatingin kung saan. Tabihan nyo, akbayan nyo yung anak nyo.
Di ba tinuturo ko yan? Nagsasalita ang Diyos, hindi natin iniintindi. Ang babaw-babaw nito. Masakit ba yung sinasabi ko? Nakakasugat. Pero pag nasugatan tayo, Lord, paano to gagaling? Meron kang mensahe na gusto mong iparating sa akin, iniiwas-iwasan ko. Patapyas mo yan. Nagpa-session ka. Ano ang gagawin ko? Si nanay, pinupuntahan ko, pinapakita ko. Oo nga, sabi ni Tatay Ruben, dati wala kaming problema, trabaho lang kami ng trabaho, naglalaro lang yung bata. Sabi niya gano'n, ngayon, problema na. Oh. Dito minsan, binababy yung bata. Sabi ko, iharap mo. Sinunod ka agad ako ni Nanay Andrea. Kung ka mo po sa harapan, itutok ko yung bata na nakatingin ng ganyan. Matanda na siya, puti ng buhok niya, pero sumusunod. Mensahe ng Diyos yan. At ang hindi mag-i-ignore nito, ang magtatagumpay. Pero pag in-ignore mo, matutulad doon kay Adan at Eva, magtatago ka na lang. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Amen. Ganon ako mag-share, diretso. Halimbawa, kat Sister Betty, makulit yung kanyang pamangkin. Tabihan mo. Pagdating sa bahay, pitikin mo pag hindi sumama sa pabasa report sa'yo. Nakita nyo? Yung kanyang ibang pamangkin, hindi na niya control, hindi na niya mapitik. Tatakbuhan na siya, lumalayas na. Walang ginagawa, magpala ng lupa, itambak. Kaysa nauubos yung lakas sa sa pag-igibin ng tubig, pagpunain ng drum. Kaya mayroon tayong lecture. Gusto ko ito, kasi salita ito ng Diyos. Yung kanila, ang minamaster nila, yung mensahe ni Brother Branham. Yung iba naman kay Jackson, minememorya yung mensahe ni Jackson, ni Gan, ni Amos. Pero ito hindi. Sabi ko, 8th day na tayo. Habang nagsishare sa akin, kagabi matagal nagsishare sa akin sa Maynila. Sinishare niya ako, kinig ako ng kinig sa kanya. Ang ganda namin ng mensahe niya. Sa loob-loob ko, nakaganap kaya nila ito sa bahay nila? Ako habang nagsishare siya, enjoy na enjoy ako, tumatakbo na sa akin. Totoo na, papasok ka sa ikawalong araw. Mapapahinga ka, yan yung rest. Yan yung tunay na sabat. Yung anak mo, may ginagawa na sa iglesia. Hindi na sinasaway. Pag nagpuri, nagtataas na ng kamay. Pag nagsasalita ang preacher, kaya niyang mag-praise the Lord. Pag may gawain dito, kung saan ang pupunta, hindi na utusan. Matagal nang sinasalita ito ng Diyos. Ito mga mensahe ito. Amen ba kayo? Pag nalipasan ito ng panahon, na hindi ito nangyari sa ating pamilya, sayang lamang yung paglalakad ni Kristo na may daladalang ilaw. Naubos na yung liwanag. Ubos na yung langis. Ano mangyayari ngayon? Mamamatay yung liwanag sa ating tahanan. Mamamatay yung liwanag. At nakikita ko may mga ganyan. So kaya ko sinasabi ito, huwag kayong magpaiwan. Akala niyo ba't umaattend kayo rito? May dala pa kayong malaking liwanag. Mayroon ko kuti-kutitap yan. Sino ang nag-share dito? Si Brother Mark, 2 beses niya nang na-share ito, Matthew 25. Binaybay lang niya ng konti. Share ko na ng 3 beses to. Walang dalang dagdag na langis yung 5 mangmang. Dapat wise ka. May liwanag ka ngayon, baka bukas makalawa, manghina. Kailangan may reserba ako. Mayroon kang programang nakasunod doon sa iyong sambahayan. Hindi pwedeng tiwala ka na nakaka-attend ngayon. Ay okay na. Nakakabasa ng konti. Dagdagan mo yung langis. At kung mauubos yan, magkukuti-kutitap yung liwanag, bubuhusan mo ngayon ng dagdag na langis. Kung wala ka nang ibubuhos, anong mangyayari niyan? Nakita nyo? Sasabihin ko sa inyo, mahalaga yung tinig ng Diyos. Parang nakakaanong pakinggan. Kung ako habang sinasabi ko to, nang ipinakita sa akin ng Diyos nung mga nakaraang araw to, dagdag sisi ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinanggal ko yung aking negosyo. Mayroong napapabayaan, mayroong nagkukulang sa atin. Kung kailangan kakong magutom tayo, kahit mag-fasting tayo, wag na tayong kumain ng 1 beses ang araw o 2 beses na kain sa loob ng 1 araw. Wag lang maputol. Yan yung aking panuntunan. Alam nila yan. Pero pinagkukulang ba ako ng Diyos? Hindi rin eh. Kaya nung Biyernes, sabi ko nga sa inyo, lahat umattend dito. Kung may magulang na walang ginagawa, tutukan yung anak dito kasi tinuturo natin ay, ito mahabang panahon, aminado naman ako rito. Hindi malinis sa bahay kami. Bagra ang tawag nyo. Nakakarinig ako niya kahit sa asawa ko.
Pero pinagsumikapan ko, medyo malinis-linis ang bahay ngayon comparing ng mga nakaraang panahon. So, ibig sabihin, may pag-asa pa rin eh. Oh, spiritual. Itinuturo natin yan. Academics. Akala nyo ba yung aking sinasabi, hindi ako, totoo. Ang daming, ang lakas parang pangantsaw, pang ano sa akin, pangganti ba? Pag nag-preach ako ng mabigat, ginagantihan ako, alam ko ganti yan. Pero hindi ko yan inisip, pagsisikapan ko. Ngayon, wala nang tambak na damit, na marumi. Oh. Yung pinapatuto ko sa inyo, nakokorek ako dyan. Pinakinabangan ko. Kahit sino magsalita, iniisip ko bilang Berean, uy, tama yung correction na yan. Yung house chores. Oh. Punuin mong isang bata yung tubig. Huwag mo pagbabayang maglaro. Sa super likot, walang obra sa kalikutan dito kay Bembem. Nasabi ko sa inyo. O, hinahanap siya ni Undo. Labo. Diba? Ibig ko sabihin, yung house chores, kaya tayo nag-aaralan, may mensahe ang Diyos na spiritual academics. Hindi kayo gagaling sa spiritual per se. Kung hindi, kahit magbasa lang ha, hello, yung anak natin kung sa pagbabasa lamang 0 o 1. Ang grade sa pagbabasa pa lamang pag pinatayo ng teacher. Di ba ka, Nanay Andrea? When you go to school, maybe you got a high grade. Isn't it? Of course, you see? So, pag kami nag-uusap, nag-i-Englishan kami, nare-review ang English niya. Basta mo ba yan, natatawa kayo. Pero totoo, yung mga anak niyo pwede pang umabante. Nagsasalita ang Diyos sa simpleng bagay lang. Hindi ko kayo hinahanapan ng malalim na doktrina. Dahil yung malalim na doktrina, pag nasanay at pinakinggan nyo ang tinig ng Diyos, ng mensahe natin ngayong huling panahon, ang mensahe natin, hindi ko sinasabing booklet lang ni Branham ha. Ang gusto ko naman sa inyo ganito, suyurin nyo muna dahil mas lalago kayo. Pag kinatas mo, sino rito ang naggagatanan nyo? Taas ang kamay. Amen. Pag piniga mo ang nyog na alam mong magata, marami kang gata makukuha, maganda nyog. Yung mensahe ni Brother Branham, pag piniga mo yan, ang dami mong makukuhang revelation. Pero kung magsasarili ka, o ibang aral pa ang hindi ko binabawal yan ha. Si Sister Betty, ang makakapag-test niyan. Hindi niya pinapansin dati yung booklet ni Brother Branham, pero nung nakita na niya yung lasa, natikman na niya. Pati yung naiintindihan na niya, ayaw na niyang tigilan. Nakikita nyo? Ang sinasabi kong ito for encouragement sa inyong mga kapatid, kailangan maranasan niyo yan at maranasan ng inyong mga anak. Then, mawawala na yung bangungot na nangyari kay Adan at Eva. Hindi na masasayang na naglalakad si Kristo sa kalagitnaan ng iglesia. Sino bang iglesia? Tayo. Sabihin natin, tayo. Tayo. May individual. Kayo mismo magtatanong sa sarili nyo, may liwanag ba akong nakikita dun sa naririnig ko? And I hope, ito, kahit lang yung academics pag araw ng Sabado, ubusan nyo ng oras. Makapagturo sila rito, patuto. Ako sabi ko, ulitin ko, natututo pa ako. Ang susunod natin sa Sabado, maaring ako'y wala. Ituturo natin yung pag-pronounce. Sino? Sabihin nyo, basahin nga ito. Basahin ang sabay-sabay. Pedro! Ulitin. Pedro. Okay, medyo okay na. Dati kasi pag binasa ito, Pedro. Punta ka sa iba, Pedro. Pedro, Hindi ko naman kinasabing kalimutan yung pagkabisaya ninyo. Pero ang talagang tamang bigas nito, Pedro. So ituturo natin kahit yung phonic sound. May pag-asa pa, di ba? Hindi lang iayos. Magtuturo tayo pati yung social studies. History. Ang daming pag-aaralan yan dito. Kanina, may nagtanong sa akin. Napilitan ako magsaliksik, si Sister Jera. Pastor, ano po yung odious at saka yung salita detestable? Hindi ko, nabasa ko na yan pero hindi ko pinapansin. Napilitan ako magsaliksik kanina para isagutin siya. Matagal na ako nag-aaral, marunong ako sa konti sa English. Pero dahil tinanong ako, kailangan may sagot ako. Hamon yan sa akin eh. Simple lang yan. So huwag kayong tamarin. Huwag kayong
pa tumpik-tumpik. Yung Diyos mas maliwanag ang kanyang mensaheng, ang boses niya sa atin sa huling panahon. Sasabihin ko sa inyo. Kaya nating patunayan yan. Kaya nating true message. Hindi nga lang tayo makapaglabas pa ng mas malalalim na mensahe sapagkat hindi, ang sabi, mabibilaukan. Kailangan sanayin natin yung ating sarili. Okay? Amen ba kayo dyan? Sabihin natin hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Oh, paalala to sa inyo ha. Kapag kayo ay narito, in general to, mayroon kayong nakikitang mahina at hindi makapagbuklat ng Bible, magkusa na kayo, tabihan nyo. Pag nakikita nyo nagpupuri at may mahina, ang gawin nyo, tabihan ninyo, papikitin nyo kung bata. At pataasin ang kamay. Makinig muna kayo. Mahalaga to. Pwedeng sabihin nila, ang lalalim ng inyong alam, pero wala kayong disiplina sa loob ng iglesia. Habang may nagtuturo, nagkukwentuhan, gaya ni Yeye. Kwento ng kwento, salita ng salita. So, kailangan dyan, ano tayo, pag may nakikipag-usap sa inyo, sawayin nyo. Maliban kung nagtatanong, ano sinabi niya, anong tarataraw? Yan. Pero yung nagkukwento na mahaba, at mahalagang mahalaga, punta ron sa malayo, doon kayo mag-usap. Ha? Pag halimbawa, ito ay church ordinance to. Nakakaabala yan at nakakasanayan ng marami ang ganyang ugali. Amen. Oh. Ang habulin natin, kahit hindi pa nila nararamdaman ng husto, may disiplina sila na pag nagpupuri, nakataas ang kamay. Then darating yung pahid ng Diyos. Amen ba kayo? Amen. Kaya natutuwa na umabante tayo. Pero ibig ko sabihin, hindi pa tayo tapos. Kailangan tuloy-tuloy natin. Alam mo, sa Jesus Miracle Crusade, walang pansinan dyan. Pag nagpupuri, hindi tinitingnan yung nag-speak in tongues. Hindi na titingnan kung mayroong nai-slay. Sa kanila, kung anong nararamdaman mo sa Panginoon, itodo mo. Amen ba? Kung anong nararamdaman, anong pakiramdam mo, wala silang pakialam. Kay kapatid nila, kaibigan, kamag-anak, kahit sino pa, wala silang pakialam, basta't nagpuri sila. Gusto ko marating natin yung ganyan. At yung marating natin, yung mas gusto ng Diyos, yung kanyang salita. Yung disiplina sa bahay. Ito hindi ito sa iglesia. Yung buong sambahayan natin kailangan ma-recognize nyo yung salita ng Diyos na umiikot sa inyong tahanan. Yung mga pinagsasasabi kong ito, salita ito ng Diyos. So kailangan ma-recognize nyo siya. Uy, may sinasabi ang Diyos, dapat pala regular ang pabasa. Regular pala yung PDT. Dapat pala may booklet na. Dapat may regular din na booklet na hindi yung dampot lang ng dampot. Dapat pala suyod din yung apostolic doctrine. Nakita nyo? Dapat pala nakakapag-pray na yung aking mga anak para sa ibang tao. Tinututukan ko dapat yan. Amen? Okay, tayo ay tumayo. Mawit nga tayo ng isang awitin.